Amen. So praise the Lord. Babasahin ko una ng panimula. Buksan natin ang ating mga Biblia. Kung meron kayong dalang Biblia, kung wala naman, that will be also on the screen. Romans chapter 12, verse 1 at saka 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. At pinagpapatuloy po natin ang ating series na pinamagatan natin the importance of the Word of God in our spiritual growth. At salamat sa Panginoon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng utterances. Ang Diyos ang patuloy na nagsusupply sa atin ng our daily bread. Hindi lamang yung pagkain na nakain natin kahapon, galing sa isang coffee shop, na medyo okay din, masarap din naman. But the Lord supplies us with our daily bread. Hindi lamang yung tinapay physically, subalit pagkain is spiritual. Amen? Kasi sabi ng Panginoon that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, Romans chapter 12, verse 1, ang sabi ni Paul dito sa mga taga-Roma, at sinasabi din of course ng Espiritu ng Diyos sa atin sa ngayon sa In Christ Ministries, that I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Amen. So again, pinapatuloy natin ang ating pong series na pinamagatan natin the importance of the Word of God in our spiritual growth. At nasa series tayo ngayon ng growing up spiritually, sapagkat alam natin, we've discussed this before at binanggit natin na mahalaga sa Panginoon ang ating paglago. Amen. Ang Diyos ay concerned na tayo ay lumago, na mangyari ang kanyang disenyo sa buhay ng bawat isa sa atin, na hindi lang tayo dumalo ng Sunday, tapos uwi, Sunday, uwi. Hindi lang yon ang kalooban ng Panginoon sa atin, although maganda-ganda na yon na kahit paano nakakapag-church tayo, but that is not God's plan and His will for us. But His design for all of us is to grow up spiritually, na lumago tayo at maging kawangis at kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sa mundo na ginagalawan natin, parang weird yan. But in us, no, we're not weird. Amen. We want to grow up spiritually and we want to become like Christ. Amen. We want to become Christ-like. So, babasahin ko lang minsan pa yung Romans chapter 12, verse number 2 sa Phillips Bible or sa Phillips translation. Ang sabi ng Phillips translation out of Romans chapter 12, verse 2, don't let the world around you squeeze you into its own mold. Huwag daw natin pabayaan ang mundong ito ay squeeze tayo o pormahin o hubugin ang ating mga kaisipan sa sarili niyang mold. Aling mold? Mold ng mundo. Hugis ng mundo. Right? Huwag daw natin pabayaan, but let God remold your minds from within, so that you may prove in practice that the plan of God for you is good. So hindi lamang theory na God's plan for my life is good, but that you may prove in practice, maranasan natin, that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves toward the goal of true maturity. Alam niyo, itong talatang ito ay nagre-reveal sa akin ng isang bagay. Maraming bagay na nare-reveal sa akin. Pero just this morning, I saw this sa scripture na ito. Merong spirit of the world versus the spirit of the Word. So either sa dalawang ito ang nagmo-mold sa ating kaisipan. Sa dalawa. Kung hindi tayo namomold o nahuhubog ng salita ng Diyos sa ating kaisipan, napapahintulutan natin ang mundo na siyang humuhubog
sa ating kaisipan. Right? Alin ang gusto ninyong humubog sa inyo? Maaring ang iba sa atin, well, masasabi lang ito siguro, kapag hindi ka Kristiyano, maaaring sabihin mo, gusto ko yung molding ng mundo. Yan, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka Kristiyano. Pero kapag ikaw ay tunay na na-born again, hindi nag-born again, tunay kang ipinanganak ng Diyos, you declare Jesus, you are my Lord, dineclare mo si Jesus as your personal Lord and Savior, tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos na binigay sa iyo sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak, namatay sa krus sa Kalbaryo, dumanak ang dugo upang pagbayaran ang ating kasalanan, at nakita mo ang katotohanan iyon na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Then, from that point on, na born again ka. At nung ikaw ay ma-born again, pinag-aralan na natin nung nakaraan that we have been born again through the Word of God. Ang ginamit ng Diyos na binhi upang tayo ay magkaroon ng kapanganakang muli sa Espiritu. Naintindihan po ba ninyo ako? Nasusundan ninyo ako? Amen. Ay walang iba kundi ang salita niya, ang kanyang salita. At tinalakay natin nung nakaraan, since we have been born again through the Word of God, we will be sustained by the same Word. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. At sinabi din ng Panginoong Jesus dyan sa John 6:63, that the words I spoke to you, they are spirit and they are life. Amen. Kasi yun yung nagsusustain sa atin. But again, ang exhortation sa atin unang-una na that don't let the world around you squeeze you into its own mold. Since we have been born again. Amen. Hindi na tayo yung dating tayo. Tayo ay ipinanganak na muli. We are new creation in Christ. So ang sabi niya, do not let the world around you squeeze you into its own mold, but let God or allow God to remold your minds from within. Paano mangyayari yon? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? The spirit of the world versus the spirit of the Word. Let's allow the Word of God to renew our mind. Amen? And I pray this morning na makita natin ang patuloy na kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ating buhay at lalo na sa ating paglagong spiritual. Pagpapatuloy natin, last time, natalakay natin kung anong kahalagahan ito sa ating paglago, that the Word of God, it saves and washes or renews our soul, maliban doon sa it feeds and nourishes our spirit. Ngayon naman, tatalakayin natin yung dalawa, and then we will end up with this in this series. The Word of God, it builds us up and gives you an inheritance. Basahin natin ang Acts chapter 20, verse 32. Acts chapter 20, verse 32, sabi ni Paul, so now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. The Word of God is able to build us up. Magbibigay siya, able, may kakayanan ito magpagtibay sa iyo, magpalakas sa iyo, sa atin. Amen. Upang tayo ay patuloy na maging matatag sa buhay. Na ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, tayo ay nananatiling matatag. The Word of God can do that. Amen. Na hindi kalakasan, na hindi nakabatay sa laman ng bulsa mo, or sa savings account mo, o sa trabaho mo. Kalakasan na alam mong ikaw ay patuloy na magiging matatag, ano man ang maaaring kaharapin mo, sapagkat ikaw ay pinatatag ng salita ng Diyos. Amen po ba? I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance. Hindi lamang pwede tayong i-build up ng salita ng Diyos, kundi it can give us an inheritance among all those who are sanctified. Alam natin ito sa Colossians chapter 1, for example, Colossians chapter 1, verse number
13 and 14. Colossians 1, 13, 14 on the screen. Sabi dyan na, for He has qualified us, sa 13, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Verse 14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Verse 10, Sister Grace, 10. 11. 12. Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Right? So pag nagpapasalamat tayo sa Diyos, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. So ginawa niya tayong partakers of the inheritance of the saints in the light. So tayo yung mga tagapagmana na. Kinwalified tayo ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Qualified tayo na tagapagmana ng inheritance. Right? Inheritance of the saints in the light. Pero paano natin makukuha ang manang yon? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. The Word of God is able to build you up and give you an inheritance among those who are being sanctified. Amen. So kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi mo maaaring meron kang mana, pero hindi mo nagagamit ang mana mo. Amen. Maaring parang ikaw ay sumakay sa isang barko na ang ticket ay para sa lahat. Para sa buffet, sa ticket ng barko, papunta sa kung saan man yan. Pero ikaw ay parang, alam mo may ticket ka, pero nung nagkakainan na, ay pasilip-silip ka lang, nagbo-buffet sila, hindi ka kumakain kasi hindi mo pala alam na kasama yun sa ticket mo na binayaran. Ay, so akala mo ang ticket mo ay papunta lang doon, itatawid ka lang nito mula sa isang point to another point. Akala mo yun lang ang ticket mo, pero yung pala bayad. Pati ang buffet, pati yung swimming pool doon sa loob, kung may swimming pool. Lahat ng yun ay pwede mo enjoy, pero kung hindi mo alam, ay hindi mo ma-enjoy. Same thing. Amen. Na tayo ibinigyan ng Diyos ng inheritance among all those who believe, but the Word of God is able to build you up and give you an inheritance. But if you do not know the Word of God, you will not be able to enjoy your inheritance, even in this life. Amen. Na hindi mo na kailangan pang pumunta sa langit para i-enjoy yung inheritance mo ngayon. Amen? Praise the Lord. Pupunta tayo sa ika-4, and this is really my point here. The Word of God it trains us in the ways of God. Ito yung mahalaga. Ang salita ng Diyos ay nagtitrain sa atin sa pamamaraan ng Diyos. Kasi tayo ay hinubog tayo ng mundo. Ang ating pamamaraan, sabi ko nung nakaraan, di ba, kung ikaw ay 50 anyos na ngayon, ikaw ay naglakad na sa mundong ito, lumakad ka sa mundong ito for 49 years. Kasi yung unang taon, hindi ka naglakad, pagapang. So lumakad ka sa mundong ito 49 years. Kung ikaw ay 30 years old, for example, lumakad ka sa mundong ito. Right? At ang pamamaraan ng mundo, ang siya mong na-train ka ng mundo, nag-isip ka katulad ng mundo, ang realidad mo ay mundo. Subalit nung ikaw ay pinanganak muli, ikaw ay naging new creation in Christ, para ka naging baby, ipinanganak ka muli, naging baby, at ikaw ay meron ka bagong reality. What is your reality now? The kingdom of God. So kailangan nating ma-familiarize ang kingdom. Amen. Kasi kung tunay ang kaharian ng Diyos, tunay na na-born again ka. Kung ang tunay ang Diyos at tunay ang kanyang salita at tunay ang pananampalataya mo, tunay na ikaw ay pinanganak na muli. At ikaw ay tunay na isulat ang iyong pangalan doon sa kalangitan, sa kingdom, nakatala ang iyong pangalan. Kaya pagbalik ng Panginoong Jesus, kukunin ka niya kasi ikaw ay kanya. Pero kung hindi tunay, yun yung problema. But whether you believe it or not, ang Diyos ay totoo, ang kaharian niya ay totoo, ang Espiritu ng Diyos ay totoo, amen. Ang heaven ay totoo, ang impyerno ay totoo, whether you believe it or not. The Word of God is true, whether you believe it or not. Amen. Paniwalaan mo man o hindi, yan ay totoo.
Amen. Oh, praise the Lord. But the Word of God, again, it trains us in the ways of God. Nagtitrain sa atin kasi tinrain tayo ng mundo. 2 Timothy chapter 3, verse number 16 to 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So ipapakita natin ito, ipapaliwanag natin siguro yung doctrine. Meron tayo dyan, meron ba tayo no? Ipapakita natin para mas maintindihan natin. Kasi ang sabi dyan that the Word of God, all Scripture is given by inspiration and is profitable for, number one, doctrine. Ang doctrine, makikita nyo sa screen, doctrine shows you the path to walk on. So, ang salita ng Diyos, ang doktrina, pag sinabi natin doktrina, ito ang magtuturo sa'yo ng mga, nung path o kalsada na dapat mong tahakin. Kasi kung hindi mo alam ang dapat mong tahakin sa kaharian ng Diyos, tatahak ka ng ibang daan. Pero ang problema doon, kasi ang sabi ng Proverbs, I think 16:16, ang sabi ng Proverbs, that there is a way, a path, that seems right to a man. Meron daw kalsada o daanan na sa tingin ng tao ay parang tama, kaya niya nilalakaran. Subalit ang kaduluduluhan nito at the end of this is destruction, kapahamakan. Amen. So we need doctrine upang magtuturo sa atin kung ano ang dapat nating daanan. Narito pa po ba kayo? Reproof, yung word naman na reproof, shows you where you have gotten off the path. So merong kalsada, doctrine. Kapag ikaw ay lumihis sa anumang kadahilanan, na baka ikaw ay pinakinggan mo yung, sinunod mo yung emosyon mo, pinakinggan mo yung payo ng ibang tao na hindi naman Kristiyano, right? Nadala ka ng galit mo, gusto mong maghigante sa mga taong gumawa sa iyo ng masama. Right? Kaya sa halip na tama yung kalsada mo, ikaw ay nasway. Ang reproof ay magsasabi sa iyo na mali yan. Itatama ka niya. So ganon ang nagagawa sa atin ng salita ng Diyos kung pahihintulutan natin. Amen. Ganon ang gagawin niya. Pero nasa atin ang pagpapasya. Kung gusto mong magpatuwid ng daan, tuturuan ka. Pero nasa iyo kung ano ang gusto mong tahaking daan. Kaya lang, ang katotohanan that at the end, tayo pa rin ang magiging accountable sa buhay natin. Hindi mo masisisi ang Diyos. Narito pa po ba kayo? Hindi mo masisisi ang Diyos sa daan na tinatahak mo. Hindi natin pwedeng sabihin na gusto kong gawin ang gusto ko. Kaya ginagawa mo ng ginagawa, pagkatapos napahama ka, sabihin mo, Lord, bakit mo pinahintulot yun? I think merong powerful scripture doon sa Proverbs chapter 19, I think verse 6, kung di ako nagkakamali, sa NLT. Verse 6 sa NLT, na wala na yata yung ating, praise the Lord. Meron pa ba? Meron pa, wala na. Battery issue. Praise the Lord. Sound check. Tignan natin yung verse 3, Sister Grace. People ruin their lives by their own foolishness. Then they are angry at the Lord. Paano, according to this verse, paano sinisira ng tao ang kanyang buhay? People ruin their lives by their own foolishness, yung kanilang kamangmangan. Kasi kung tuturuan mo sila, nandiyan dyan, doctrine. Ito yung tamang daan. Huwag ka nang lumihis ng daan. Pero, ito yung gusto kong gawin eh. Gustong-gusto ko talaga siya. Right? Kahit sabihin na natin na huwag kayo makipamatok
sa hindi ninyo kapwa mananampalataya, akong bahala dito, gagawin ko din born again to. Mabuborn again din yan. Asa natin at hingin natin sa Panginoon na mabuborn again. Amen. Amen. But people ruin their lives. Alam na natin ito, kaya tayo merong panalangin sa Colossians chapter 1 verse 9, for example. Fill us with the knowledge of your will. Kasi ayaw na natin na mapuspos lamang tayo ng ating sariling kagustuhan. Kasi saan tayo dadalhin ng ating sariling kagustuhan na yan? Kung susundin lang natin. Amen? Pero kapag tayo ay magpapasailalim sa kalooban ng Diyos sa buhay natin, hindi na natin masisira pa ang buhay natin and then galit tayo sa Diyos. People ruin their lives by their own foolishness. And then they're angry at the Lord. But doctrine again will show you the path to which to walk on. Reproof shows you where you have gotten off the path. So reproof. Correction shows you how to get back on the path. Tuturuan ka rin kung paano mo gagawin. Kasi minsan, alam nyo, sa buhay, kung naranasan na ninyo ito, minsan dumarating tayo sa buhay ayon sa ating mga pagsunod sa ating sariling kagustuhan, emosyon natin, yung gusto natin, yung iniisip nating tama. Dumarating tayo sa point na parang gusto nating bumalik sa Panginoon, pero hindi mo alam kung paano. Naranasan nyo na ba yun? Lumubog ka ng sobra sa buhay. Alam mo dati, Kristiyano ka, pero dahilan sa kamangmangan mo, dahilan sa pagsunod mo sa sarili mong gusto, napahama ka. Hindi mo na alam tuloy kung ano na yung sabi mo, nagtatanong ka na, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Para ako sinumpa. Kahit na minsan gusto mo nang bumalik kay Lord, pero parang hindi mo alam kung paano. Lord, saan ako magsisimula? But thank God, the Word of God can bring us back to the path. He'll correct us kung pahihintulutan natin. And this is one thing that I have learned sa paglakad sa Panginoon. Ang isa sa mga bagay, of course, sa maraming mga bagay, ang isa sa mga bagay na natutunan ko sa Panginoon na ang Diyos ay matapat. Hindi ka talaga niya pababayaan. Magbibigay ang Diyos ng salita na magtutuwid sa'yo, na magtuturo sa'yo ng tamang landas. Ahead of time. Sa una pa, bibigyan ka na. May isang pagkakataon sa buhay ko na sabi ko, hindi ako naging nag-backslide. Ibig ko sabihin itong pangyayaring ito ay hindi noong ako ay nag-backslide. Ito'y nasa ministry ka, pero nasa ministry, but there are times na parang, Lord, anong gagawin ko dito? Parang hindi ko alam ang gagawin ko dito. Right? Tapos, as I was nagsisik ako sa kalooban ng Panginoon kung anong gagawin sa ministry, particular sa bagay na ito. But then I went back to my notes. Binalikan ko yung mga notes ko. Sa Bible school, yung mga outlines ko, binalikan ko, na-review ko. Right? Pag-review ko, habang nire-review ko, nakita ko lahat ang kailangan kong gawin. Yun pala, naroon lang. So I find out that the Lord is faithful. Bago pa man mangyari sa'yo ang nangyayari, ang Diyos ay nagbigay na ng warning, nagbigay na sa'yo ng instruction, binigyan ka na niya ng salita niya. Na siyang magpe-prevent sana ng mga bagay sa pangyayari sa buhay natin na hindi na sana nangyari. Pero kahit na nangyari, still the Lord is faithful that He will give you a word for you to correct you and get you back on the right path. Amen po ba? And then number 4 is instruction. It shows you how to stay on the path. Everybody say instruction. Alam niyo ba na ang instruction ay mahalaga? Minsan sa atin, kahit sa leadership, dito sa atin, kailangan mo pang ituro yan. Minsan instruction lang, for example, instruction lang ng tatayo si Brother Ben dito. Pwede na po, 2 minutes time, magsa-start po tayo, gumamit na po kayo ng toilet.
Kung gagamit kayo, para hindi na makapag-start po tayo ng maayos, sa pag nag-start po tayo, wala nang tatayo. Kumuha na po kayong tubig. Makikita mo, walang tumatayo. 1 minute, o kaya bago mag-umpisa, saan pupuntahan sa toilet? Kaya hindi natin, simpleng instruction, hindi natin masunod mula sa tao. How do you think would you able to pay attention to God's instructions? Amen. Subalit ang instruction ay magtatama sa inyo. Ang instruction ay magbibigay sa atin ng karunungan. Nasusundan po ba ninyo ako? So next Sunday, wala nang gagawa. Praise the Lord. Amen. But instruction is very important. Amen. Matuto tayong sumunod sa instructions. Kahit na sa labas, halimbawa, sa labas, kung anong instruction, halimbawa nakalagay, step 1, ganito ang gawin. Halimbawa, may inaasikaso kayo na government ID or anumang bagay. Right? Sumunod sa instruction. Amen? Kahit minsan sa cellphone lang, hindi natin magawa eh. Hindi ko talaga alam kung paano gagawin to. May instruction yan. Number 1, ganito, basahin mo lang. Ayoko talaga to. Pakigawa mo nga to. Instructions. Amen. Magbibuild sa ating buhay yon. Amen. Matuturuan tayong lumago. But anyway, let's go back to, basahin natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Every scripture is God-breathed, given by His inspiration, sa Amplified yan, unprofitable for instruction, for reproof, on conviction of sin, for correction of error, and discipline in obedience, for training in righteousness. So the Word of God will train us in the ways of God. Ang salita ng Diyos ay magtitrain sa atin. Right? Hindi lang magtuturo, kundi magtitrain. Iba yung training sa teaching. Ang training nag-i-involve ng lahat ng iyon, ng instruction. Kapag nagtuturo ka lamang, na ipapakita mo ang mga bagay na ipapaliwanag mo, pero ang training, it involves instruction, it involves instruction, it involves discipline, it involves correction. And most of the time, ayaw natin noon, hindi po ba? Amen. Ang gusto natin, magsalita ka lang dyan, pastor. Pakinggan lang kita. Right? Pagka nasa pulpito ka. Pero paano na yung sa pang-araw-araw nating buhay? Do you even listen for instructions? Do you even submit on the discipline? Amen. For us to grow up, for us to be trained in God's way, not your way. Amen. Not the world's way, but on the ways of God. Training in righteousness, in holy living, in conformity to God's will and thought, purpose, and action. Verse 17, so that the man of God may be complete and proficient, well-fitted. Everybody say, well-fitted. Proficient and well-fitted. Well-fitted kaya ibig sabihin fit, pero well-fitted. Ang iba sa atin, hindi fit. Fat. Praise the Lord. Proficient and well-fitted for every good work and thoroughly equipped for every good work. Puntahan natin ang Message translation nito. 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Every part of Scripture is God-breathed and useful one way or another, showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God's way. So ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin sa pamamaraan ng Diyos. Magtitrain sa atin na mamuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Praise God! Salamat sa Diyos na meron tayong salita ng Diyos. Amen?
Amen. Kasi paano kaya tayo kung hindi tayo matitrain ng salita ng Diyos? Pababayaan na lamang ba natin ang mundo na siyang humubog sa atin? Mamuhay tayo ayon sa mundo? Ang problema nito, dadayain tayo ng mundo. Ang lahat ng iniaalok sa atin ng mundo ay fake. Hindi talaga totoo. Sasabihin halimbawa sa atin ng mundo, ilulure tayo ng mundo ng karangyaan, yung fame, kasikatan, karangyaan, yung katanyagan, ilulure ka niya, na para bang ang picture niya is parang yung donkey na nilulure mo, pinapainan mo ng carrots, plastic pala yung carrot, pero ang donkey naman, habang ginaganon mo, habol siya ng habol. Nung maabutan ka na niya, yun pala, fake. Plastic. Ang mundo ay ganun sa atin. Nilulure tayo ng mundo ng katanyagan, karangyaan. Ay naakala natin kapag nakuha natin ito, magiging masaya na ang buhay natin, makukumpleto tayo, masasatisfy tayo, magiging masaya tayo. Pero pag naabot natin yon, yung katanyagan, karangyaan, right? Pag naabot natin yon, we find out, fake pala. Hindi pala siya totoong bagay. Kasi ang lahat ng may offer sa atin ng mundo ay pawang counterfeit. Kung ito ay hindi nagmula sa Diyos. Ang lahat ng mga totoong bagay ay nanggaling sa Diyos. Ang ginto ay galing sa Diyos. Ang totoong ginto ay nanggaling sa Diyos. Ang totoong mahalagang bagay ay nanggaling sa Diyos. Na pinapalitan ng mundo at pinadaya ang tao para ang pursue natin ay yung mga bagay ng mundo kaysa mga bagay ng Diyos. Amen. Sino na dito sa atin ang nakaranas ng ganon? Na akala mo, pinagpalit mo yung ministry mo sa trabaho. Pinagpalit mo yung ministry mo. Na ikaw, naglilingkod ka sa Panginoon kahit na hindi naman full-time, paunti-unti, na alam mong lumalago ka. Nagagamit ka ng Panginoon at masaya ka sa anumang area na kung saan ka nagpapagamit. And then nagkaroon ng opportunity, magtrabaho ka. Na-meet mo yung mga barkada mo na mahihilig ano na kayo ng shield. Mga makamundo, halimbawa, mag-iinuman lang. O yung iba, hindi naman talaga nag-iinuman, pero mahilig sa ML, ilang oras. Right? At napabarkada ka sa kanila, eventually lumubog ka. Parang Kristiyano ka nga, pero parang namumuhay ka na ng hindi Kristiyano. Right? Naging masaya ka, may pera ka, pero you find out, wala pa din. Hindi ka pa rin tunay na masaya until na dinala ka lang ng mundo doon sa mas malalang kalalagayan. And then balik ka sa Panginoon, pero ngayon parang, Lord, ang hirap. Amen? Narito pa po ba kayo? But we need to be trained God's way. Ulitin ko ulit, salamat sa Panginoon na meron tayong pagkakataon na ganon. Alam nyo, wag ninyong baliwalain din. Of course, parang hindi na tayo magtatagal na masyado, but wag ninyong baliwalain or i-take for granted lang ang mga bagay na ganito, na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. Wag natin i-take for granted. I-take advantage natin. At maliban sa i-take advantage natin, ay gawin natin, sundin natin. Amen? Training us to live God's way. 17. Through the Word. Yung first 3 word, basahin natin ulit. Through the Word. Say that again. Through the Word. Through the what? Through the Word. Sa pamamagitan ng salita. Through the Word. Through the Word, anong nagagawa sa pamamagitan ng salita? We are put together. Ang word na put together, para ba siyang isang basag-basag kapag tayo ay parang halimbawa, isang pitchel, halimbawa, o baso na babasagin, na bumagsak sa lupa, right? Basag-basag.
Amen. But through the Word, we are put together. Kahit na ang buhay natin, gaano pa man ito sinira ng kasalanan, sinira ng kaaway, maaaring kayo, mayroon kayong mga naranasan sa buhay ninyo, halimbawa na nung bata pa kayo, na maltrato kayo, naranasan ninyo ang anumang parang kalupitan ng mundo, na wala naman kayong kasalanan. Ginawan kayo ng kalupitan, kasi malupit ang tao, malupit ang mundo. Halimbawa, nagawan kayo ng ganon. Parang ang buhay ninyo, halimbawa, ay basag-basag, na hindi ninyo alam kung may value pa ba kayo. Amen. Subalit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, through the Word, we are being put together. Parang mararamdaman mo na dati, parang hindi ko na alam kung may value pa ako. Pero nung ako ay maturuan ng salita ng Diyos, na-train ako ng salita ng Diyos, ngayon nakikita ko ang buhay ko na parang I am being put together. Parang nabuo. Hallelujah. Yun yung kayang gawin ng salita ng Diyos sa atin. Now imagine that. Gaano man kagulo ang buhay mo, kayang ayusin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Gaano man kagulo ang buhay natin, gaano man tayo ka-problematic ngayon, gaano man ang problema natin na para bang abot na doon sa ulo natin na hindi na tayo makahinga, gaano man kalala ang sitwasyon, there is hope. And God can change things around. Amen. Sa pamamagitan ng salita. Through the Word. Amen po ba? Katulad nung babaeng for 12 years, inaagasan ng dugo for 12 years. Been to many doctors or physicians. Instead of getting better, she grew worse. But when she heard about Jesus for 12 years, subalit isang araw, narinig niya, when she heard about Jesus, doon magkakaroon ng pagbabago ang 12 years niyang paghihirap. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, through the Word. And that is why the Word of God is very important sa buhay natin. Amen. Through the Word, we are put together and then what? Shaped up. Ang shaped up, ang picture nito, para kang nag-gym. Amen. Kapag nag-gym ka, shaped up ka. Yung well-fitted na tinatawag kanina. Fit ka, well-fitted. Hindi ka lang fat. Shaped up. Hindi ka lang mataba. Hindi may mga muscles. Shaped up. Shaped up ka, ibig sabihin, fit ka doon for the task that God has for us. Kasi ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Ang Diyos ay may plano sa buhay mo at inihahanda tayo ng Panginoon. Prepare niya tayo sa kung anong nais niyang gawin para sa atin for us to be, tayo ay magkaroon ng maximum impact sa ating generation. Amen? Hallelujah. Okay pa kayo? So magbibigay lang ako ng konti kung paano natin mabibigyan ang salita ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Ang salita ng Diyos, again, the Word of God will sustain us. Amen? Kung babalikan natin halimbawa, yung apat na yon, the Word of God, it feeds and nourishes our spirit. Nagno-nourish siya. Pangalawa, it saves, washes and renews our soul. So hindi na natin yung tatalakayin ulit at babalik pa, pero nire-remind lang natin. And then number 3 is it builds us up and gives us an inheritance. And number 4, the Word of God, the importance of the Word of God in our spiritual growth is it trains us in the ways of God. Amen. Ngayon naman, sa sandaling ito, sa konting sandaling meron tayo, let's talk about developing a habit of regular word intake. Kasi nakita na natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, di ba? So, tingnan natin kung paano tayo makakapag-develop ng regular word intake.
So, ang ibig sabihin ng regular word intake ay regular na pagkain ng salita ng Diyos or intake, hindi lamang pagkain. Regular word intake. Developing a habit of regular word intake. Regular word intake includes, number 1, personal Bible reading. Nakita na natin ang kahalagahan, hindi po ba? Ulitin ko ulit. Sana naman ang mensahe natin ay hindi lamang manatiling mensahe. I pray na nakita natin na mahalaga ito sa ating paglago, sapagkat ang paglago natin ay mahalaga sa Diyos, sapagkat mayroon tayong pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi man natin nilalaro ang buhay, ma-realize natin na, Lord, I want to be used by you. Sa maikling panahon, Panginoon, na nalalabi sa buhay ko, nais ko na magamit mo ako. Nais kong matrain mo ako, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. Na hindi na maging magulo pa ang buhay ko, na hindi ko pa masayang na ang mga taon ng buhay ko. Nais kong ibigay sa iyo, Panginoon, ang nalalabing taon ng buhay ko. Nais kong maglingkod sa iyo, Panginoon, at nakilalanin natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating spiritual na paglago. Amen. Kung seryoso tayo doon, then this one is for you. Developing a regular word intake. Kung hindi naman, kaseryoso doon, hindi ito para sa iyo. Amen. But regular word intake includes personal Bible reading. Kung seryoso kang lumago, magkaroon tayo ng personal na Bible reading. Lahat tayo ay merong Bible, hindi po ba? Nabigyan natin ng bawat isa sa atin ng Biblia. Amen. Personal Bible reading. Kung magdevelop tayo ng systematic plan of reading your Bible. Sa ngayon, wala pa tayo niyan. I'm working on, nag-work ako ng mag-provide tayo ng systematic plan. Kasi madami naman dyan, systematic plan of reading our Bible. So kung hindi tayo makapaglabas by December, definitely maglalabas tayo next year. Para tayo ay magkaroon ng sabay-sabay, yung systematic at iisa na binabasa natin. Okay po ba sa inyo yun? Amen. Para tayo magkaroon ng personal Bible reading or systematic plan of reading the Bible. If you read 3 chapters a day, kung magbabasa lang tayo ng 3 chapters a day for every Sunday lang you will read, if you read 3 chapters a day, 3 chapters sa Lunes hanggang Sabado, at kapag Linggo, nagbasa tayo ng 4 na chapters, you will read through the whole Bible in a year. Kaya siya systematic. Pero magagawa na lamang tayo ng systematic para sa ating lahat. But ito info lang sa atin. But you have to read your Bible. And then read your Bible aloud. Sino sa atin ang nagpa-practice noon? Pag nagbabasa ng Bible, malakas. Amen. Gawin natin yon. Let's practice that. Kasi maririnig natin, alam natin na sa ating espiritu, sa ating puso, merong tinatawag na 3 gateway. The eye gate, the ear gate, and the mouth gate. Ang mouth gate, ang isa sa paraan kung paano tayo makakapagsulat, sa ating puso, ay sa pamamagitan ng pag-recite ng salita ng Diyos. Katulad halimbawa ng sa Psalms chapter 45, kung titignan natin, Sister Grace, Psalms chapter 45, verse 1, Psalms 45:1, my heart is overflowing with a good theme as I recite my composition to the King. Yung NIV natin dyan, Sister Grace, meron ba? NIV, kahit na anong NIV, first edition, maganda din siguro yun. My heart is stirred with a noble theme as I recite my verses to the King. My tongue is the pen of a skillful writer. So kapag ito, nire-recite natin, halimbawa, binabasa natin ang salita ng Diyos, ito ay naririnig natin at naisusulat sa ating mga puso. My heart is filled with a noble theme as I recite my verses to the King. Panginoon, salamat sa iyo. I am a new creation in Christ. Amen. The old has gone, the new has come.
I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? For He, God, made Him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Amen? So nagra-write ka sa puso mo, nagbabasa ka halimbawa, pero lumalakas ka. Amen. Praise the Lord. Nasusundan pa ninyo ako? And then, pangalawa, personal Bible study. Magkaroon tayo ng personal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Personal Bible study. Titignan lang natin ang kahalagahan nito. Maaaring wala kayong systematic na kakayanan kung paano ninyo pag-aaralan ng Bible, but the Lord will provide you with some kung tayo ay seryoso dito. Pero ito, papakita ko lang sa inyo ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, what's the first word sa King James Bible? Sa King James, Sister Grace. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Para makita natin yung first word. What's the first word? Anong first word? Study. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam niyo, isa sa mga na-realize ko, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, at kung gusto natin talagang gamitin tayo ng Panginoon, hindi natin mamamaliit ang bagay na pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin maaalis yan. Kung nais natin na gamitin tayo ng Panginoon, study to show yourself approved unto God. Kailangan natin magkaroon tayo ng personal study, personal na pag-aaral ng Biblia. Hindi yung nananangan lamang tayo sa pag-aaral ng iba. Amen. Ezra chapter 7 verse number 6 sa NLT. Pinapakita lang natin dito sa part na ito ang kahalagahan ng pakikinig o pagbabasa o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ezra chapter 7 verse 6, this Ezra was a scribe who was well versed in the law of Moses, which the Lord, the God of Israel, had given to the people of Israel. He came up to Jerusalem from Babylon, and the king gave him everything he asked for. The king gave him how many things? Everything he asked for. Because the gracious hand of the Lord, his God, was upon him. Ang tawag dyan, favor. Binigay sa kanya ang lahat ng kailangan niya. Ang sikreto niya nasa verse 10. Verse 10 ng Ezra chapter 7 verse 10, this was because Ezra has determined to, ayun yung determined to, number 1, study the scripture and obey the scripture and to teach those scripture and regulation to the people. Yun yung sikreto ni Ezra sa favor na tinanggap niya sa hari. Ezra had determined to study and obey and teach the scripture. Amen. So pinapakita natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ezra chapter 7 verse number 10 sa message, Ezra had committed himself. Everybody say committed. And I pray sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid, maaring hindi ito sa lahat na nandito sa ngayon, pero I pray, kung ikaw ay alam mo na tinatawag ka ng Panginoon sa anumang area, kahit na ikaw ay musician, kung ikaw ay gitarista, kung ikaw ay doon lang sa beatbox, right? Hahamunin natin, challenge ko ang bawat isa sa atin ngayon na nagvo-volunteer. Sa gitara, kahit si Sister Grace na nasa media, right? We have to be committed to studying the revelation of God, living it, and teaching it. I'm challenging you. Kung alam mo na may pagkatawag ka sa Panginoon, commit yourself to study the Scripture. Right? Live the Scripture, and you must be able to teach the Scripture. Kasi alam mo, listen to me,
Malalaman mo kung alam mo na ang isang bagay kapag kaya mo nang ituro. Doon mo malalaman na, alam ko na to. Kasi kaya mo nang ituro. Kapag hindi mo pa kayang ituro, maaaring kulang pa yung nalalaman mo. Pero kapag dumating ka sa point na naituturo mo na ito, yan, sigurado ka. Kasi kaya mo nang maipaliwanag. Na-articulate mo na. Amen. It's the same with anything. Sa music, for example. Kung kaya mong maituro, alam mo na you have it. Amen. Kasi hindi mo maituturo ang bagay na kung wala ka. But once you can teach it, you know that you have it. Amen. Sa drums, halimbawa, kaya mong magturo kasi meron kang kakayahan mag-drums. Hindi ka pwedeng magturo lang ng drums kung ang alam mo ay theory lang. Amen. Pero kung marunong ka mag-drums, theory man o actual, kaya mong magturo. Kasi alam mo, you have it. So ulitin ko ulit, if you can teach it, you know that you have it. But if you can't still teach it, I doubt if you really got it. Mark chapter 4, verse 24, and he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thought and study you give to the truth that you hear, ito yung pagkahalagahan ng pag-aaral. The measure of thought. Hintayin natin para makita ninyo. Malapit na tayo. Huwag kayong mag-alala. Mark chapter 4:24 sa Amplified. Tulungan ninyo ako para malapit na tayo. Mark 4:24. Siguro basahin natin na sabay-sabay. And he said to them, ready, read. And he said to them, be careful what you are hearing. The measure of thought and what? Study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you, and more besides will be given to you who hear. Pero makikita natin diyan, sabi diyan, the measure of thought and what? Study you give to the truth you hear will be the same measure of virtue that will come back to you. So kung paano mo, halimbawa, hindi lang yung marinig mo. Katulad nito, halimbawa, alam ko na medyo mahaba-haba na ang ating kayo na nakaupo at nakikinig. Pero this is important. Katulad nito, halimbawa, sa ngayon. Kung gusto nating lumago, tulad nito, halimbawa, gaano ka na? Ilang beses ka na, ilang oras ka na nakaupo dyan at nakikinig. Pero pag uwi mo sa bahay, anong gagawin mo? Amen. Kung sa bahay wala kang gagawin sa napakinggan mo, malilimutan mo na ang narinig mo. Pero kung ito, halimbawa, nagtitake note ka at pinag-aralan mo, or kaya naman pinakinggan mo muli sa YouTube, yun yung virtue of knowledge that will come back to you. And besides, will be given to you who hear. So, ang ibig sabihin nun, makaka-receive ka pa ng revelations na hindi sinabi ni pastor. Kasi yung puso mo, yung thought of study, you give to the truth that you hear. Amen. Amen? Amen. And then, listening to anointed preaching and teaching of the Word. So yun yung regular word intake. Letter C, listening to anointed teaching or preaching and teaching of the Word. Yung mga anointed. Pero siguro, warningan ko lang, huwag naman kayong pakinig ng pakinig sa YouTube lang, ng kung sino-sino. Right? Warning lang to. Kasi makukonfuse kayo. Maaaring hindi nyo na alam kung anong pinaniniwalaan nyo. Makikinig kayo sa YouTube ng ganito, si ganito, pinakikinggan ninyo. Pagdating ng isa, gano'n na pinakinggan ninyo, nagsalungat pa sila sa isang idea. Right? Pagdating nung sa church, litong-lito ka na. Hindi mo alam kung ano, hindi ka na maturuan ng pastor mo sa tama kasi litong-lito ka na.
Right? Nabanggit ko ito minsan na isa sa ginagamit ng kaaway sa buhay natin upang ilayo tayo sa church at upang makagawa siya sa buhay natin. Ang isa doon ay confusion. Nangyayari yan sa body of Christ na ngayon. Makukonfuse kung anong paniniwalaan. But I'll have to say this again. Kailangan mo magkaroon ng local church na kung saan nagre-receive ka sa isang pastor mo na kinilala mo na God-appointed pastor over your life. Meron kayong koneksyon, pastor mo yan, binigay ng Diyos sa'yo, and then you listen to the man of God. Hindi ko sinasabi na ito yon ang church na ito. Right? With all honesty, sincerity, and truth, and with all gentleness, sasabihin ko sa inyo, kung hindi ito sa tingin ninyong church ninyo, hanapin ninyo where you belong. And then submit to the church, submit to that church, submit to the pastor, honor your pastor. Amen. At pabayaan ninyo na hubugin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pastor ninyo. Amen. Praise the Lord. And then number 4 is meditation. Hindi ko nahahabaan pa, alam nyo na, Psalms chapter 1 verse 1, right? 1 to 3. Meditation, meditation is the process by which you appropriate the very life of the Lord Jesus into your spiritual bloodstream. So parang pag nagme-meditate ka, ang espiritong ito, kasi hindi lamang ito letter, but meditation is the process by which you appropriate the very life of the Lord Jesus into your spiritual bloodstream. Ibig sabihin, the Word becomes an integral part of your being. Amen. Parang dati, kung naranasan na ninyong manigarilyo, naninigarilyo ako dati, kung naranasan ninyo, isa sa cause ng sigarilyo, I think, mapapatotoohanan din ito ni Brother Jilwin, kapag naninigarilyo ka, ang nicotine na galing sa sigarilyo, na dumadaloy sa bloodstream mo, umahalo sa dugo. Kaya mahirap i-quit ang paninigarilyo. Kasi yung nicotine humahalo sa dugo. Alright? Ang pag-meditate sa salita ng Diyos ay parang nagiging bahagi ang salita ng Diyos, integral part of your system, yung bloodstream mo. So ang buhay ng Panginoong Hesus ay parang nananalaytay sa dugo mo. Ang DNA ni Jesus ay nananalaytay sa iyo. Because you're so skillful in the Word of God, you meditate on the Word. Amen. And then number 5, lastly, last but not the least, is application. Ang lahat ng ito, binanggit ko na sa atin ito minsan, hindi tayo lalago kung hindi tayo matututo na pakinggan ang salita ng Diyos at sundin ito. Right? Kahit ilang sermons pa ang marinig natin, how many thousands of sermons ang marinig mo, unless na ito ay ipamuhay mo, walang magbabago sa buhay mo. Amen. Application, James chapter 1, verse 22 to 24. Yung application, this is where the rubber meets the road. So, maring na ilagay din dyan. Application, this is where the rubber meets the road. So, parang ang katotohanan, ang ibig sabihin nun, where the rubber meets the road, ang ibig sabihin yan, sumasayad sa lupa. Na hindi tayo puro spiritual lang, na hindi naman sumasayad sa lupa. So wala siyang application, hindi siya makatotohanan. Pero kapag natutunan natin na i-apply ang salita ng Diyos, then mo makikita that the Word really works. Doon mo makikita na ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan na pinipreach ay totoo. Mararanasan mo sa buhay mo. Na hindi lamang sa theory, kundi mararanasan mo that the Lord will provide, the Lord will answer prayers, amen, the Lord will give you peace, the Lord will strengthen you, the Lord will lead you and guide you, you will hear the voice of the Lord. Amen. Once you learn to apply the Word into your life. Amen. Amen po ba?
nagiging makatotohanan ang pagiging Kristiyano. Hindi lang siya theory, but Christianity that really works. Alam mo na gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Alam mo at nakikilala mo ang paggawa ng Diyos sa buhay mo. Nararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. James chapter 1, 22 to 24 sa The Passion Translation lang to. Babasahin natin and then we will close. The Passion Translation. James 1, 22 to 24. Don't just listen to the word of truth. In fact, basahin natin na sabay-sabay kapag nag-flash sa screen. At tayo pong lahat ay tumayo na. Basahin natin na sabay-sabay. Ready? Read. Don't just listen to the word of truth and not respond to it. For that is the essence of self-deception. So always let His word become like poetry, written and fulfilled by your life. If you listen to the word and don't live out the message you hear, you become like the person who looks in the mirror of the word to discover the reflection of his face in the beginning. You perceive how God sees you in the mirror of the word, but then you go out and forget your divine origin. Ulitin ko ulit yung 22. Don't just listen to the word of truth and not respond to it. For that is the essence of self-deception. Kapag pinakikinggan lang natin ang salita ng Diyos at hindi natin sinusunod, yun yung pinaka-essence ng self-deception. Ibig sabihin, dinadaya mo ang sarili mo. Amen. Which is, kapag dinaya kayo ng iba, anong mararamdaman ninyo? Masakit, hindi po ba? Ayaw ninyo dinadaya ng iba, hindi po ba? Bumili kayo ng itlog, binayaran nyo ang isang tray ng itlog. Pag-uwi nyo sa bahay, kulang pala, kasi nakatakip yung isang tray, di ba? Kulang ng isa. Nadaya kayo. Anong pakiramdam ninyo? Magagalit kayo doon sa nandaya sa inyo. Pero karamihan sa atin, sabi niya, don't deceive yourself by just merely listening to the word. Do what it says. Amen. Uulitin ko ulit, na dito nakasalalay yung paglago. Makikita natin ang ating paglago sa pamamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Take time to study the word. Hindi lamang study. Sa ngayon, ang hamon ko sa inyo, just read one scripture a day. One chapter a day. Magbasa lang tayo sa New Testament. And then basa tayo ng hindi lamang basa pero ikaw ay nagwa-wonder, ang isipan mo na gagawin mo na yung kung ano na gagawin mo. Right? Nagbabasa ka nga pero ang isipan mo naman nasa kung anong gagawin mo. Lulutuin mo, lalabahan mo yung Facebook o yung Shopee mo o Lazada mo. Magbasa ka ng one chapter a day na doon ka lang nakafocus sa binabasa mo. Intindihin mo ang binabasa mo. And then kung ano man ang makita mo na kailangang sundin mo, isagawa mo. Amen po ba? Then you will find, makikita mo, araw-araw gawin mo yon, makikita mo lalago ka. Makikita mo ang tibay na mararanasan mo sa buhay mo.